Ngayong araw, makakasama natin ang isang babae na since 13 years old ay pinilit na niyang mabuhay sa sarili niyang paraan. So kasama natin ngayon si Ella. Yeah. So Ella, pakilala ka muna sa ating mga audience. Hi everyone, ako si Ella Yee. I'm from Camarines Sur and I am a performer sa Camsur, local artist, and I am also a songwriter. Ayan. Songwriter. Yan, So nagsusulat ng ano yung mga nasulat mo ng kanta? Madami na actually pero hindi siya yung akin na mga sulat, hindi pa siya nag-release. Pero meron na akong kanta sa Spotify together with Love Morillo and Boom Dayupay. Kasama ka dun sa artist. May mga nasulat kang kanta na for other people. Yes, meron din. Okay. So, sige, kwentuhan mo ko kung sino si Ella ever since nung pinanganak siya. Okay. Ano yung Little Ella? Sino si Little Ella? Naalala ko nung bata ako, makulit ako, jolly, full of jokes. So, laki ka sa Camarines? Yes. Oh. Tapos yung humor ko talaga, din ako, pilosopo. So, yun ako, nung bata ako, yun yung naaalala ko. Okay. So, ang kasama niyo sa bahay ay family? Family. Extended or kayo lang? Actually, compound siya. And then lolo, lola, pinsan, mga tito, tita. Ayun. Tapos family sa isang bahay. Okay. Parang tagi-isang bahay siya per isang compound. So, ilan kayo magkakapatid? 5. Pangalawa ako. Oh, so may batang-bata pa kayo? Hindi naman batang-bata. Yung pinaka is College ngayon? college, 19 years old. 19? Okay. 10 years hanggap nyo. 10 years, yeah. Okay. So, kumusta yung family dynamics nyo? Anong mga pinagkakaabala nyo as family during that time? That time si Papa kasi walang job eh. During that time? Yeah. So, Actually si Papa, hindi mo na naabutan talaga na si Papa kasi ayaw niya talaga mag-work. Mm. Kasi medyo yung family niya, may kayad dati. So parang hindi siya nasanay na magtrabaho. Okay. So parang late na, malalaki na kami nung nag-try siya mag-work. Nung na-realize yung kailangan na. Yeah. Okay. Tapos si mama naman parang nagtitinda. And at the same time, nakikita ko nun parang pasulpot-sulpot yung gusto niya talagang tapusin yung pag-aaral niya. So, from time to time, mag-aaral, tapos mag-stop, aral. Ayun. Okay. Tapos, Pero kami magkakapatid. Natapos niya nung after pandemic. Nito lang. Okay. So, after that, alam mo yun, si mama, parang after niya mag-graduate, sunod-sunod na yung nag-graduate sa Sa aming inyo. magkakapatid. Okay. Parang nag-set siya ng example. So, after that, nag-graduate na si ate. Tapos, nag-graduate na ako. Tapos, yung mga kapatid ko, nag-graduate na din sa senior high. Tapos, yung isa naman, tinatry niya ulit na mag-work. Ngayon. Ay, mag-study. Oo. Yeah. Okay. So, sa siblings, kumusta ang dynamics nyo? Sinong pinaka-close nyo? Doon Ako? sa inyong magkakapatid. Ako yung, kasi full of pride yung family namin. Nakuha namin yan sa dad's side. Kasi si Papa, as in, ilang taon hindi magkakakausap yan. Kahit isang compound lang yan, hindi yan mag-uusap-usap. So, lumaki kami sa ganong family. Ako naman, parang yung response ko dun, ayaw ko ng ganun, so hindi ko gagawin yun. So, parang ako yung na kapag may nag-aaway, parang ako yung mag-aano sa kanila, mag-guide na ganito, ganyan. Pero minsan, mas malakas yung pride and I need to, parang set aside ko yung Ego mo. and let them process. Kasi dati parang ako yung nakikialam, ako yung kasi parang nagiging selfish. So, parang naging dependent din sila doon sa pag-mediate mo. Parang feeling ko kasi noon, ako yung tama. Parang nai-invalid ko na yung mga nila, thoughts nila, emotions nila. Yung parang na-realize ko at the end of the day na okay, magkamali sila and then dapat sila yung mistake na yun, sila ang
isip kung paano, hindi yung parang ibibigay mo yung solutions and mauulit lang yun. Okay. So, growing up, what was your major, siguro, adversity or challenge growing up? Ang dami. Ang Where do we begin? Ang dami. Kasi paano ba? Kasi pinakauna kong naging nun, bata ako. Hindi naman sa medyo may itsura kasi ako ng bata. So, parang meron kaming mga tauhan. Kasi iron workshop yun. So, puro lalaki. Iron workshop siya. Yung mga welders, mga painters, may mga taong ganun. Tapos, family business yun? Family business siya. Tapos, parang, nung batang-bata ako, hindi ako aware na mali yung ang alam ko lang, ayoko nang ginagawa. Minamalas ako. Parang, by whom? Not the name, yung mga tauhan. Tauhan, Oo, okay. parang, noong una, safe ako with them dahil friends sila ng parents, ng family, pinagkakatiwalaan sila. Tapos, parang pagtatawagin, yung parang lalapit naman ako. Gano'n ka bata nun? Sobrang bata, like, hindi pa ata ako nag-aaral nun. So, mga 4, 3. Parang, Okay. parang ganun. Tapos parang yun, hinahawak-hawakan ako. Tapos parang, yung feeling na yun, na nabubuo sa akin habang tumatagal, parang nagkakaroon ng layers of understanding, padip ng padip. Tapos parang dun, nabuksan yung awareness ko. Na, oops. Kailan mo na-realize na parang hindi to tama, parang may mali? Nung after mga ilang years, na siguro 2 years. 2 years. So, mga 6 ka na, 7. Na, hindi ko na gusto. Parang So, ibig sabihin, natatakot during na that ako. time, wala kang nakwentuhan, di mo nasabi? Wala. Nakalimutan ko na nga siya eh. Okay. Yung nagpa-check ako before sa mental ko, yun nga, tinrigger niya ako na, tapos nabuksan yun, parang sabi, oo nga, mayroon pala akong ganun. Okay. Nakalimutan so for the longest ko siya. time, wala na siya sa isip mo? Oo, parang puro survival mode na ako. Pero dun ko, na-realize ko nung nagpapagamot ako parang na-realize ko na, dun pala siya nag-start. Na yung parang survival mode ko na parang alam ko na yung hindi dapat. Parang dun ako nag-matured. Dun ako nag-start na yung feeling na ayoko, dapat hindi ako sumusunod. Yung parang, I trust this person kasi parang, tas yung ginagawa niya, wala naman mali sa ginagawa niya. Parang love niya lang din naman ata ako kasi parang he's holding me. Pero kasi, bakit siya nagtatouch dyan? Yung parang mga ganun na, hanggang na, ko na, yung bad feeling na yun is, pala yun. I think, na-realize ko din na it's instinct. Parang, for me, yung guidance ng instinct is very important. Kasi like, for example, sa animals, di ba? Hindi naman sila, wala naman silang school, wala silang So, based on instinct. Pero alam nila paano i-protect sarili nila. Yes. Yung parang, sa akin, yun yung naging guidance ko na kapag hindi gusto, susundin ko siya. So, ako, habang tumatanda ako, parang feeling ko, kapag hindi pwedeng instinct lang, I need to understand why. I need to understand bakit ayaw ko. By the time na na-realize mo, did you repel? What do you mean by did you repel? Parang tinigilan mo na ba sila? Or paano mo sinave yung sarili mo? Actually, hindi. Okay. Parang umiiwas, oo. Pero parang feeling ko parang wala na akong nagagawa. Parang pag nakita na nila ako, parang wala akong magagawa. Okay, sasama na naman ako. I don't know what's happening before, pero ang nagigets ko lang, parang siguro naging na din siya. Parang alam ko na din kasi yung mangyayari. Wala, hanggang dun lang naman. Parang naging routinary siya. Oo. Okay. Pero may napagsabihan ka na niyan ngayon. Sino yung pinakaunang tao? Partner ko. Okay. Third partner na siya actually Yun pa lang, doon mo pa lang nasabi? Okay. Sa kanya pa lang. So sa mga past, relationship ko, hindi ko nakalimutan ko na yung part na yun eh. Okay. Pero kailan nag-stop yung perpetration? Nung naglipat na kami ng Manila. When was that? Ilang taon ka?
parang elementary. Okay. Palipat-lipat kasi kami. Like, nag-abroad nun si mama. Tapos parang sumunod dun si papa. Tapos naiwan kami sa grandparents. Tapos nung bumalik sila dito, balik na naman sa Bicol. Tapos nung nag-away sila, balik na naman Manila. Tapos parang Pero isa lang ini-stayan nyo dito sa Manila. Until now, hindi. So, pero yung grandparents nandun pa rin sa Taguig. So, kanina na-mention mo na parang hindi mo na naisip na i-save yung sarili mo kasi nga you're focusing too much on surviving. Diba? So, ano yung tinatry mong i-survive during that time? Parang sa akin, basta ma-survive ko lang yung life before. Ganun lang ako. Yung parang, okay, a-accept ko na ano mangyayari today. Parang I need to, hanggang tumatanda ako, na-realize ko, kailangan kong timbangin eh. Bakit kailangan mong mag-survival mode? Eh, sobrang young mo pa nun eh. So parang, di ba, as a child, we do expect na everything will be provided, di ba? With care, love, financial, di ba? Emotional support and all. So, yung mga ilang taon ka nun nung nag-start ka mag-survival mode? I think best na dun is nung 13 years old ako. Kasi 13 years old, nag-work na ako as a performer sa province namin. So parang, kaya ko siya na-consider na work kasi sinasahudan kami. So, bakit kailangan mong mag-work during that time? It's my choice, actually. Okay. So malaya naman. Talagang, trip mo lang, gano'n. Actually, ang nangyari kasi nun, si Papa kasi, so, start tayo kay Mama. Si Mama, parang hindi niya nakinayanan, dumating sa point na hindi niya kinayanan si Papa. Kasi si Papa ayaw niya talaga mag-work. Asa lang sa parents noon. 5 kami magkakapatid. Imagine, parang kami nun magkakapatid, naalala ko, parang yung paghihingi kami ng baon, hindi Mama, Papa. Lola, hingi baon. Papa, Lolo, hingi baon. Tito, hingi baon. Ganun yung nangyari. So parang si Mama, I think, nagsawa siya sa ganung di ba kasi pag babae ka, tas parang hindi nagli-lead yung parang you need to, din, on your own. Tapos yun, si Mama, nag-abroad, and then naiwan sa amin si Papa. Si Papa, after that... Anong ginagawa ni father niyo growing up? Actually, si Papa parang bata. Hindi siya father. Never ko siyang na-feel as a father. And aminado naman siya. And accept ko si Papa. Love ko si Papa kahit ganun siya. Kasi kahit papano, hindi naman ako magiging ganun. Bawa, household chores? Si Papa... Pag-assist sa inyo? Wala. As Pag-guide? in, wala. Okay. As in, so nung naiwan siya, nung nag-abort si Mama, lasinggero lang talaga siya. Okay. Uuwi siya, pag walang pagkain, magwawala siya. Parang ganun yung life niya. Doon sa mismong bahay niyo, ang kasama mo lang is? Ang nangyari noon, nung nag-abroad na si Mama, hati kami. Yung 3 Sa na lolo, magkakasunod na bata sa lolo-lola. Okay. Kaming dalawa ni Ate Erica ni Ate sa father. Father side. Okay. So, sa yun. father mismo. Sa father mismo. So, si Papa, yun, lasinggero, walang job. So, kapag nagpapadala si Mama... Siya rin nagre-receive? Noong una. Okay. Siya nagre-receive, tapos hindi alam ni Mama, hindi na bibigay sa amin ng tama, naapektuhan na yung pag-aaral namin. And ako noon, parang instead na magsumbong, masisira mo lang yung relationship ng parents mo. So, parang nagawa na lang ako ng paraan na, okay, I need to do something. So, ayun, naghanap ako ng paraan kung saan ako mag-ano. Kasi parang hindi na mag-aral, parang hindi na siya swak sa lifestyle namin nun eh. Sa situation ng life namin. So, I need to earn money. And meron akong kilala na parang... So, nag-stop ka ng studies mo during that time? Okay. So, meron akong kakilala nun na sa dancer sa government, pwede niya akong ipasok. Kaso lang bawal pa kasi 13 years old pa lang ako. Matanda na yung kakilala mo na yan?
Hindi, bata lang din. Bata din. So, ang ginawa namin, pineke namin yung age namin. Hindi naman kasi nire-required yung birth certificate nun eh. So, Pero yung itsura nyo, matured yung itsura namin. okay. Kasi sobrang young ng 13, parang para Yes. pekein na 18, okay. Tapos yun, parang, Ay, gumawa kayo ID ka. hindi. Talagang sinabi Pinanggit lang niya namin lang. sa interview. Oo. And parang hindi naman sila nagtaka sa, na, wait, 13 years old lang kayo. Parang hindi naman sila nagtaka kasi parang, yun nga, matured din naman siguro kasi yung itsura namin nun. Tsaka matangkad na din. Ito na yung height ko nun eh. Oo. I don't know, maybe because maaga din ako nag-mens at the age of 9 years old. Kaya siguro maagang So, sobrang matured early din. bloomer ka. Okay. And then, what happened? So, nag-start ka. Nag-start ako actually, hindi yun yung nag-start. Nagkaroon pa ng 3 araw ako naging parang pulubi ba? Parang hindi naman pulubi. Parang naglayas ako nun. Palaboy. Natulog Roaming ako sa plaza. Kasi one time nun, si Papa parang galit na galit siya. Tapos parang nasaktan niya ako nun physically. Dahil walang pagkain sa bahay. Tapos, yun parang sobrang galit ako nun. Parang, tapos naglayas ako nun. Tapos 3 araw, nasa plaza lang ako nun. Tapos, pero bumabalik-balik ako sa bahay, pero hindi ako pumapasok ng bahay. Or makikitulog lang ako sa, friend. Or minsan naman, dun lang ako sa plaza. Tapos, meron ako nun, like, Mag-isa ka lang. mag-isa lang. Minsan may kasama, may sasama sa akin na sasamahan ako. Pero mga oras lang. Tapos yun, meron akong, yung money na tira ko na parang 20 pesos plus, tapos may mga barya-barya pa. Ang ginagawa ko doon, naalala ko, ice tubig lang, tapos max, tapos sabaw, tapos kanin na half sa karinderya. Kano ba kalahating kanin? 5? Dati, oo, 5 pesos. Tapos, Wala ka na ma-achieve sa 5 pesos. tapos yun, parang ang dami kong na-realize doon. Parang meron naman ako capability na umuwi. Pero parang na-enjoy ko yun sa labas. Na ang dami kong na-iisip. Parang sobrang fed up ka na. Tapos yung fear, parang syempre nakakatakot matutulog ka dito tapos baka may umano sa'yo. Parang, pero at that moment, feeling ko na-enjoy ko yung fear. Parang yung extreme feeling. Tapos parang I feel strong kapag nalagpasan. Walang naging effort yung family mo na hanapin ka. Kasi pag 24 hours na, pwede nang i-report sa pulis eh. Wala. Hindi kasi parang yung sa bahay namin nun, at some point nun naging kanya-kanya na. Si ate, dun sa tropa niya or somewhere sa pinsan namin, parang hindi naman kami naghahanapan eh. Si Papa, So, ibig sabihin, naiwan yung father mo, naiwan mag-isa? hindi. May din siya, lakad din siya. Okay. Lagi siya nasa labas, umiinom, uuwi. Parang nagtatagpo lang kayo dun para matulog. Minsan nga, dumating sa point na hindi na kami kilala ni Papa. Parang dadaanan lang kami na, okay. Parang ganon, na relationship with Okay. Papa. So, how long yung pagiging independent mo? Until now. Hindi, I mean, independent na nung umalis ka nung time na yon. What do you mean? Nung natulog ka sa plaza, mag-isa. 3 araw lang yun Okay. nag-last. Tapos, yun na. After that, nagtambay na ako sa friend. And then, yun na, hanggang nabuo na yung, sama kaya sa amin audition dito, mag-perform tayo, ganyan, may sahod yan. Doon na siya nag-start. Na sabi ko, sige, go. Sustainable naman. Yes. Okay. Parang, sapat siya na kasi, yun nga lang, wala kang time mag-school. Kahit meron ka ng pambaon, wala nang time mag-school. Paano yun? Full-time? In a way, naging parang full-time na din siya. Kasi kapag walang performance, merong rehearsals almost every day. 8 a.m. to 5. Tapos weekdays minsan weekends meron din. Okay. Saan kayo nagpa-perform nun?
Sa ano din, buong Kamsur, kung saan may engagement, may events, inahatak-hatak lang kami. Okay. Under siya ng Government. government. Okay. So parang part ng culture. Mm. Oo. Okay. So kumusta? Kumusta yung work mo? For ilang years? Ilang years din, no? Oo, ilang years din. More than 10. Decades. Mm-mm. Ay, dekada, di ba? Oo, 12 oo. years. 13 years, 2011 hanggang nag-resign lang ako last 19. December. Ito Yun lang. kasi parang napopromote ka lang. Parang senior, Oh, actually yung pinaka-last na senior administrative assistant. Okay. Mm-mm. So flexible din siya kung anong sabihin ng na gagawin, like for example, mag-perform ka, maging usherettes ka, assist mo to, yun. Flexible din siya. So okay ka naman doon sa naging work mo? Okay siya. Okay yung sahudan. Mm-mm. Okay siya, pero yung environment, hindi din naging okay. Kasi lahat ng tao doon survival mode din eh. Parang ang hirap maging nasa environment na lahat survival, like yung isa single mom. Parang lahat matatapang, kanya-kanyang pinaglalaban. Parang ang hirap maging yung tulungan. Kasi parang may sarili akong agenda. may sarili akong problem para Okay. isipin kita. Parang ayoko ng ganun na environment. Kasi dumating sa point na naoperahan ako and hindi pa ako nakakalabas ng ospital. Pinapawork na nila ako. Tapos parang hindi nila para intindihin yung situation mo kasi sila naman yung maaapektuhan sa trabahong iniwan mo. Parang ganun, sabi ko, ayoko ng gantong environment. Pero okay naman yung pay, yung sahod dun. Okay. So, during the whole course na nandun ka, you're still living with your parents? No. Hindi na. Okay. Kailan ka nag-move out? Actually, after, di ba nag-work ako 13 years old. Tapos, hindi nagtagal, 14 years old. Paano ba ito sasabihin? Okay lang ba sabihin yung word na nakipagtanan? Nakipagtanan ako at the age of 14 years old. 14. Not because I love the person or but because gusto ko na ma-escape yung life. Saan mo na-meet yung Kababata. kababata? So, kaidaran mo naman? Hindi. Mas Older? batch siya ng pinsan namin na mas... Ilan yung age gap niya? I was 14 years old. He's 16 or 17 that time. Tapos yun, sumama ako sa kanya not because I love him or what. But because gusto kong makaalis na sa bahay. Parang, sige, sama na lang ako sa'yo. So, sa kanila kayo or you lived alone? Hindi. Noong nagtanan kaming dalawa. Kayong Dun dalawa? sa family niya. Okay. Ang kulit nga nang nangyari kasi si mama nung nalaman niya yun, nagpadala siya ng DSWD. Ang dami, ambulansya, police. Talagang sobrang yung moment na yun na, akala ko wala nang pakialam sa akin yung family ko. Ganun. Tapos yun. Pero in constant communication pa rin kayo ni mother during that time? Oo din naman. Pero lumalayo yung loob ko sa kanya na kahit naiintindihan ko siya, kahit alam kong hindi niya fault, pero nagkakaroon ako ng nabubuo yung galit ko sa kanya. Kasi wala siya? Kasi, not because wala siya, but because siguro aware din siya na ito ang magiging impact kapag umalis siya. Kasi hindi naging okay. The moment na umalis siya nun, naiwan kay Papa, parang yun yung nangyayari. Parang so, in a way, parang siya yung sinisisi ko nung bata ako. Okay. So, kumusta yung life nyo nung nagtanan kayo? May work yung guy? That time na nagtanan kami, wala. Siya wala. Wala. Dancer lang din siya noon, pero umalis din siya as a performer. Ako, parang bumalis din ako noon
Tapos wala kaming work nun asa muna sa parents niya and then bumalik ako sa pagiging performer nun. Hindi ko na kwento yung yung umalis ako sa job muna for a meantime. Kasi yung choreographer namin nananakit. So parang sobrang madami kasi talaga nangyayari sa life ko. So nananakit yung choreographer ko noon. Tapos parang na-realize ko din na parang survival mode ulit, na nag-earn ka nga ng money. As in Pero physical. like kung titigil niya yung music, tapos automatic na yan, battle. Kung anong mahawakan niya, upuan, ibabato niya. O kaya lalapit siya sa'yo, gugud-gud ka sa He's proud actually na gano'n until now. Now he's my friend. Pero ang maganda doon, kasi never ako nagalit sa kanya. Nagkaroon ng tampo or realizations, pero never ako nagalit sa kanya. Never ako nag-cry na ginawa niya yun. Parang kinukuha ko yung learnings. I'm addicted to lessons in life. Like, hindi ko na nakikita yung hirap or yung pain. Mas naging focus ako sa matututunan ko, sa magiging ko. Naging ganun akong tao. And habang lumalaki ako, parang na-realize ko na parang, mali. Nagiging mali. Nagiging comfy ako sa pain. Struggles, and I'm letting a lot of people in my life na okay lang yan. Hanggang naabuso ka na. Kasi sanay ka na eh. So, yun, for me, okay siya, pero kailangan mo lang din ulit timbangin. So, yun, nung umalis ako, pagbalik ko, ibang grupo na. Nag-request ako sa head namin na kung pwede So, during the time na nagtanan ka, unemployed kayo pareho nun? Naging unemployed pareho. So, parang, na din nun parang, kaya pinili ko na din makipagtanan kasi parang dami na din nangyayari sa life ko. Parang escape ko na din. Gusto ko na makatakas sa life. Kasi sobrang bata ka, aanuhin mo yung mga problema. Paano mo ipaprocess yun? Like parang, kung anong makikita mong opportunity that time, so go. Basta lang makaalis lang ako dito. Parang ganun, parang tira-pasok na yung decision making mo. Kaya parang, kaya nangyari sa life ko, parang ang daming nangyayari lagi kasi parang yung pagde-decide ko ng problem, parang laging okay na yan, basta maka-escape ako dito, okay na yan. So, gaano kayo katagal naging nung first? Umabot kami ng 4 years. 4 years. Okay. So, minor ka pa rin nun? Minor, oo. Minor din ako nun. Ang nangyari nun, turns out na siya pala yung papalit kay Papa. Na siya, na physical abuse. So, nambubugbog siya. Okay naman kami nung mga bata pero nung nangyari, meron din pala siyang trauma. Nung nakasama ko na siya, parang meron siyang trauma na paglasing din pala yung father nila, tatago sila, kanya-kanyang tago, tapos sasaktan sila ng walang dahilan. Tapos naging ganun din siya? Naging ganun din siya. During the time doon, parang kayo nakatira? Sa kanila? And then, after 1 year, nagbukod na kayo? Bukod kami. Tapos doon na nag-start yung, mas nakilala ko siya na, okay, ganito ka pala. So, na-realize ko na hindi mo makikilala talaga yung isang person kapag, hanggat wala sa isang bubong. Kahit naging kababata mo pa yan. Parang, sad na ganun yung nangyari. And parang, na-realize ko din nun na, dapat hindi mo naiintindihan yung tao din masyado. Kasi the more you understand them, parang okay lang. Okay, kapag gumawa ng mali. Sige, okay lang. Nakukonsinte yung pag-intindi. Naiintindihan kita hanggang hindi mo na naisip na hindi ka naman na iniintindi. So, para sa akin, parang sana yung time na yun, kung pagpipiliin lang ako, dapat may nagturo sa akin na gano'n. Hindi dapat iniintindi yung lahat ng bagay. Okay. So, nung naghiwalay kayo, saan ka na nagstay ulit nun? Nangyari nun, yung ate ko kasi, actually bawal na kaming, hindi naman bawal, parang dahil pinili ko nga yung
makipagtanan. So, kailangan ko panindigan yung decision yun. Galit yung family sa akin. And parang gusto So nila. never in contact ka during the time nung nakipagtanan? Hindi, nawala. Like, accept ko yung galit ng family ko. Pero sobrang, ako kay ate no na, hindi niya ako, parang love niya pa rin ako na, parang she got me pa rin. Siya and yung cousin ko, yung pinsan ko din. Parang, din sila, bumukod din sila sa family, nag-apartment din sila. Tapos parang nalaman nila na, ayun nga, binubugbog din ako nung ex ko. Naggawa sila ng paraan, parang, pa konti-konti, bisita-bisita, kinuha yung, loob ng partner ko, nung ex-partner ko nun. Hanggang kinonvince nila na, na lang tayo, isang apartment. Tapos nung naging isang apartment, dun na kapag, parang dun ako nagkaroon ng lakas ng loob na pag binugbog ako or pag may ginawang mali, lalaban na ako. Laban ka. So, yun yung nangyari. Lumaban ako nun. And during that time, nag-visit din nun si Papa eh. Sobrang feeling ko nun parang sobrang okay, walang gagawin to sa akin. Pag binuhos ko yung galit ko ngayon na, sige, lumayas ka na, ganyan. So, lumayas siya noon and pinagbabato ko yung gamit niya. Tapos parang lahat ng yung parang nasa utak ko lang noon na parang ito na yung moment na hindi ako nakalaban before. Ito na yung gagawin ko. Tapos parang nakita ko na nagiging proud nun si Papa in a way na parang sa kanya parang trip lang. Pero parang okay. Tapos yun, napaalis ko din kahit papano yung partner ko nun sa apartment. Bilang naging adult ka at an early age, okay, so how are you nung talagang naging adult ka na? Lost ako nun. Saan-saan ako napupunta and saan-saan ko hinahanap yung happiness, let's say happiness or peace. Saan-saan ko siya hinahanap. Doon ako nakafocus. So, nangyari nung naging adult na ako, nung naghiwalay kami nung first partner ko, nag-focus ako doon na bumawi sa self ko na maging happy. Kung anong, parang tinanggap ko na lang kung anong maging process ko dahil sa nangyari sa life ko, kung maging alcoholic man ako ngayon. Kasi dumating sa point na araw-araw umiinom ako. Parang sobrang lost ako nun sa emotions, sa Ilang taon ka na? feelings. 17. Kaka-break lang namin nung So yun yung naging coping mo? Oo, naging ko siya. Tapos, nangyari naman noon during that time, bawi ko sa self ko or kakahanap sa happiness or peace ko. May mga new problems na pumapasok. Like, ako, gusto kong may ma-meet na a lot of people, na nababano ako, term na nababano ako sa mga bagong tao, sa paligid, bagong energy. So, the more na wini-welcome ka na mga tao sa life mo, the more na judgments nandun. The more na maraming critics. Kasi dati wala naman akong pakialam kung hindi ako nakapagtapos ng high school eh. Pero I'm 17 years old na nun eh. Tapos parang nakakasalamuha ako most of that time. Mga college students, mga kaedadan ko, nag-aaral, mga nami-meet ko sa gimikan, Tapos, yung crowd na yun, I thought, they are my friends. Pero dumating dun sa point na parang, not everyone is your friend. And parang bagong salta sa ganong environment, parang imbes na hinahanap ko yung happiness ko, mas lalo ako nalulost. So, yun yung ko nung adulting ko. Yun yung parang another survival mode na naman sa bagong concept na So, ganito. ang pinaka ginawa mo nun is more on gimmick, alak. Yun. Kasi parang, yun na lang din yung parang naging environment ko nun eh. Like,
Yung best friend ko kasi, siya, promoter siya before sa Gimikan. So, as my best Pag may friend, mga events. oo, imbis na magmukmuk ako, Sinasama sinasama niya ka. na lang ako. Dalilibang naman ako. Mm. So, I think hindi naman mali. Mm. Part of the process, and okay din naman na malulos ka kasi kung hindi ka malulos, di mo hahanapin yung self mo eh. So okay din na nangyari yun at some point in my life na habang maaga pa lang sinagad ko na din yung ganun. Okay. So, after nung lahat nung pag-iinom-inom mo mula nung pagkabata, so kailan mo na-realize na parang may mali or ano yung pinaka-wake up call mo? Ano yung tumulak sa'yo? Yung nag-50-50 na ako sa hospital. 50-50. Pumutok yung naging ruptured yung appendix ko. Tapos parang ilang days ako nun sa hospital, walang kain, hindi ka pinapayagan kumain. Candy. Kahit bawal hanggat hindi ka nagpupunta. So yun. So sinong kasama mo? Sino nagbantay sa'yo nun nung time na yan? Papalit-palit. Friends, ate. So, ang nangyari nun, dahil sobrang mataas yung pain tolerance ko, tiniis ko siya ng ilang days, yung sakit ng puson ko nung lower abdomen ko. Tapos, nung sinugod ako sa hospital, nagstay ako ng matagal doon since public. Tapos, nung after almost a day, tinakbo na ako sa isang hospital. Tapos sinabi na doon na kailangan ng operahan dahil pumutok na nga siya. And parang meron silang sinabing 7 hours na lang dapat maalis na yung yung parang lason. So nung before operation, parang nasa utak ko na pag pumikit ako ngayon, pwedeng hindi na ako magising. So, nung nagising ako noon, sobrang happy ako na buhay pa ako. Tapos yung naging wake up call ko na ayusin ko na. Parang ayoko na maging selfish. Siguro tapos na ako doon sa era na inom-inom, na puro happiness. Yun na yung naging wake up call ko. Okay. So, after the operation, gaano katagal ka pa nagstay sa hospital? 2 weeks. Kasi, 2 weeks? Tagal. hindi na yun yung Hanggat hindi pa kasi buhay ang digestive nun eh. Yung akala mo, buhay na ako. Tapos meron pa palang problem na kapag pwede din akong mamatay. Kasi kapag hindi nag-function yung tiyan ko, mamamatay din ako. So yun, lagi kong pinagpipray nung time na yun na nasa hospital ako na sana sino magpe-pray ka na mag-poop ka na. Parang, sana mag-poop na ako, parang back to normal na, healing na lang, tapos ayusin ko na yung life ko, balik ako sa pag-aaral, ganun. So yun, nung gumaling ako, inayos mo na? Inayos ko na talaga siya. Real? For real. Okay. Doon na siya nag-start na, sabi ko, hindi ako nag-high school, diba? Hindi ko patuloy yung high school. Sabi ko, balik ako ng school. So, kahit hindi ko alam kung paano, basta go lang, show up lang. So, tanong-tanong dito, tanong-tanong. Buti na lang mayroong program na ALS. So, ilang taon ka na nito? Yun, 17 din. Okay. Tapos, nung meron akong friend na nag-ALS, sabi, pasok ka, may exam. Sabi ko, hindi pa naman ako nag-ano kasi parang merong yung ilang months, yun mag-e-exam na. So, walang review? Walang review. So, try ko lang daw. Kung makapasa ako, sabi nung prof doon, kung makapasa ako, edi okay. Binigyan nila ako ng mga libro. Tapos sasagutan ko lang. Tapos after that, mag-e-exam na ako. Tapos nung nag-exam, sabi ko kay Lord, bahala ka na kung mapasa to. Di, ibig sabihin, go na. Yun na yun. Sang-ayon ka sa plan ko. Luckily, napasa ko naman yung exam. Ang kulit nga kasi yung nag-alok sa akin na mag-ALS, hindi siya nakapasang ng exam. Tapos ako yung nakapasa. Tapos, nung napasa ko siya, it's because of sa literature, nakitaan ako ng potential sa pagsusulat.
So, yun. Kaya mataas yung ko. Yun yung grade. pinakahumatak. Oo. Tapos, ang maganda doon, pwede ako sa kahit anong school. So, sabi ko, babawi ako. Oo. Nag-ano ako sa Ateneo de Naga. Ako. Nag-school. Tapos, ginawa ko doon para may scholarship is nag-design ako ng uniform there. Yung college uniform doon, ako nag-design. Tapos, what else? Anong course kinuha mo dun? Entrepreneurship, business. So, yun. Ang cute din na nangyari nun kasi kasabay ko din yung sister ko na sumunod sa akin na mag-exam doon. Tapos di din siya nakapasa. Tapos napasa ko yung yung entrance exam, and then pwede kong kunin lahat ng course na gusto ko. So, yung course na gusto ko is psychology. Yun sana yung kukunin ko. Meron din hanggang MA eh. Alam ko may masters din ng psychology din eh. Kaso lang, sabi ko, baka mas lalo akong mabaliw pag naintindihan ko Actually, yung mga bagay-bagay. Lalo na overthinker ako. Parang, siguro pag nagkaroon ako ng relationship, tas naiintindihan ko na yung baka. Diba? Sabi ko, wag na lang. Sa business na lang. So, yun, nag-business ako. Okay. So, across doon sa mga experiences mo, were there any experiences na parang it still haunts you and naghihintay ka na parang you're wanting it to be released or you want to free yourself from it? Yung perspective ko about it, parang hindi ko siya to release. Yung mga nangyari sa akin. Yung, kasi iniingatan ko na hindi ko mapasa yung trauma. Lalo na sa mga kasama ko, like sa family ko, lalo na sa partner ko. So, ayokong i-overthink yung So, parang hinahayaan ko na lang kung saan ako i-lead. Tapos doon na lang ako titimbang. Kapag may gagawin na akong desisyon, parang doon ko na lang ititimbang kung gagawin ko ba to. Ayoko lagi na parang nakaagapay siya sa trauma. Ayoko na parang yung trauma yung magli-lead sa akin. Gusto ko parang ako pa rin kung ano yung nafe-feel ko. Kasi minsan hindi na natin alam yung tama at mali eh. So kung ano na lang yung nafe-feel mo na tama, doon na lang. Okay. So, kumusta ka sa family mo ngayon? Kay mami mo, sa mother mo, sa father mo? Okay naman kami. Si Papa accept niya naman yun sa life niya na ganun yung nangyari. Pero hindi ko naman pinapa-feel sa kanya na he's a failure or whatsoever. Like, lagi kong pinapa-feel sa kanya or lagi ko siyang finifeed na grateful ako na naging father ko siya. Kasi kung hindi ganyan, hindi naman ako magiging ganito. And, meron nga kaming moment nung graduate ako. Last year lang graduation ko. Siya yung pinaakyat ko sa stage. Yung parang conversation namin nun is, si Papa parang nagsusorry siya na ganun lang siya, ganto na talaga ako, parang ganyan. Tapos parang, dun ko yung moment na paano, kapag sinabi mo na ganyan ka lang. Nakikita mo yun. Parang meron kasi dun, kasama ko mag-graduate na matanda, senior citizen. Kita mo yan pa. Kung sinabi niya din yung sinabi mo na ganyan lang siya, hindi siya Hindi siya tapos na yan. So ikaw, hanggat nabubuhay ka, kung may gusto kang gawin, gawin mo lang yun. Don't limit yourself. Wag ikaw yung magsasabi na ganito lang ako, tanggap mo na ganito. E di magiging ganyan ka. Yan yung sinabi ko na. And sobrang wonderful ng moment na yun, na nasabi ko yun sa father ko that time. And at the same time, parang may na-open ako sa heart niya na hindi pa too late na ma-realize na if you want to be a good father, then you can be. As long as you want it. As long as na yun yung parang gusto mong gawin sa life. Si mother mo nakauwi na ba dito? Oo naman na. Umuwi-uwi siya from time to time. Nag-work pa rin siya? Doon. Okay. Gusto ko na siyang kunin. Yeah. So,
with all of those stories, ano yung pinaka-proud ka sa sarili mo? Kung saan man ako ngayon, like, sobrang proud ako na hindi na ako takot. Like, hindi ako natatakot na maging safe lang lagi sa buhay. Like, okay, like for example, nag-resign ako nung last December. Merong mga takot pero hindi ako nagpapadala sa takot. Dahil ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay. Parang, sige, magre-resign ako kasi ilang dekada, lampas na dekada yung life ko dun sa work na yun. Why not me naman? Piliin ko kung mas lalong kilalanin kung sino talaga ako. Like, I know I'm gonna survive this kahit magkaroon ng mga problems. As long as tatahakin ko yung kung saan ako papunta. Through my instincts, through guidance ng instincts ko. Okay. So, kung halimbawa mamimit mo si Ella na 13 years old, halimbawa nandito siya ngayon, ano yung sasabihin mo sa kanya? I'm very proud of you kasi kahit anong hirap na dinanas mo sa life mo, ang daming nag-abuso sa'yo, ang daming nag-judge sa'yo, pinili mo pa rin na maging mabuting tao, hindi mo pinili na gumante. And I'm very proud na hindi ka sumusukong gawin yung tama. Proud ako na until now, hindi mo binabago yung self mo dahil may ginawang mali sa'yo yung tao or may maling tratong ginawa sa'yo. So, yun. Okay. So, ano naman yung last message mo with our audience? Probably to those who also have the same struggles as you or who went through the same struggles as you. For me, ang gusto ko lang sabihin sa mga tao ngayon, lalo na ngayon, na ang daming prone sa depression. And isa ako dun sa dati kasi ang dami kong suicidal thoughts and several times nag-attempt din ako suicide because of life. Accept nyo lang, kung sad kayo, express nyo. Kung happy kayo. Hanapin natin na yung mga bagay na makakabigay sa atin ng reason to move pa rin, to continue life. Hindi naman natatapos na ganun lang. Like, as long as buo ka, kaya mo pa rin gawan ng paraan. Huwag kang sumuko. Like, kasi kapag sinukuan mo yung life, sinayang mo lang yung life. Maraming salamat, Ella, for sharing your stories. Okay. No? So, what are your thoughts with her story? So, just comment below.